Ano ba yung pag-uusapan natin? So, pagpapatibay po ng pundasyon. Ano po ang mangyayari kapag ang pundasyon ay mababaw? Halimbawa, nagtayo ka ng isang bahay, three-story building, tapos 1 foot lang yung foundation. Palagay nyo, ano po kaya yung mangyayari? Masisira. Magigiba. Pag dumaan yung matinding bagyo, rumagasa yung tubig, lalambot yung lupa, no? Pwedeng mag-collapse yung building. Pag biglang lumindol, magugulat ka na lang, guguho yung inyo pong itinayong building sapagkat mababaw or hindi matibay yung pundasyon. Ano ba ang sukat ng pundasyon ng one-story building? Palagay po ninyo, ilang ano kaya yon? Ilang meters? Na? Parang 1 to 2 meters, parang ganun at least. No? Tapos, yung mga bakal niya na ilalagay o kabilya ay at least 12 millimeter, no? Pag gusto mo naman na 2-story, mga 16. Bakit po mahalaga yung ganon? Para nang sa gayon, matibay yung pundasyon. Ganon din sa atin pong Christian faith, napakahalaga na matibay ang atin pong mga pananampalataya. At kasama po sa pagpapatibay ng ating pundasyon ng pananampalataya, yung mga knowledge tungkol sa pinapanampalatayanan natin. Kasi ang isang tao na kulang sa kaalaman tungkol sa kanyang pinapanampalatayanan, meron lang marinig or mapanood na ibang katuruan, pwede siyang matangay. Pwedeng masway. Especially sa panahon po natin ngayon, napakarami na ng mga paniniwala na umuusbong sa atin pong henerasyon ngayon. Napakarami na ng mga paniniwala kung saan, kung hindi ka magiging firm sa iyong foundation, sa iyong Christian faith, madali kang maagaw ng ibang paniniwala. Sabi ng Bible, on the last days, lalabas po ang mga bulaang propeta. And if our foundation is not firm, pwede tayong matangay. At ang sabi nga sa Bible, even the elites, ano po yung elite? Yung mga matatagal na, yung mga malalakas na, masasway ng false teachings. Kaya tayo po na nandito sa church, mahalaga na patibayin natin yung ating pundasyon. Yan, kaya mahalaga po yung ating mga kaalaman sa pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi lang siya sa building mahalaga, kundi in our Christian faith. Now, this is the question. Ano ba yung pinapaniwalaan mo? What we believe, or ano po ba yung pinaniniwalaan natin? Paano pag may nagtanong po, paano maliligtas? So, ano po kaya yung sagot nyo kung paano maligtas? So, napakahalaga na alam natin kung paano tayo maliligtas. Di ba? Attend ka doon sa church namin, sa born again, para maligtas ka. Kasi maraming tao naniniwala that their church can save them. Maraming mga ano ngayon, mga simbahan na naniniwala na ang maliligtas lang yung mga members nila. At kung ikaw ay miyembro, kapag nasa labas ka ng simbahan, sa araw ng pagdating ng Panginoon, ng Diyos, hindi ka pa rin maliligtas. Dapat ikaw ay nasa loob. May mga ganun pong paniniwala. Kaya ngayong iba maraming simba. Di ba? Meron din namang paniniwala na maniwala ka lang kahit ano na yung gawin mo sa buhay. Basta maniwala ka lang kahit gumawa ka na ng mga mali, maliligtas ka pa rin. Pero ano nga po ba yung pinaniniwalaan natin bilang mga mananampalataya? So kailangan po mag-dive din tayo, not just sa mga pinag-aaralan natin pag Sunday, pero mag-dive din tayo sa mga technical. Ang tawag po rito sa pinag-uusapan natin ay technicalities. No? Ito yung mga technicalities ng Christian life natin na dapat po alam natin. So, doctrine. Hindi ko po alam kung naririnig nyo yan or narinig nyo na sa ibang tao. No? Doktrina. Na nabanggit ko nga kanina, ang mga tao gusto ibang mga sekta, relihiyon,
Dapat bago ka maging kaanib sa kanila, dodoktrinahan ka. Hindi ko lang po alam kung paano yung proseso. Pero ano nga po ba yung ibig sabihin ng doctrine? According sa knowledge. So, a doctrine, it is a belief or set of beliefs, paniniwala or mga paniniwala held and taught by a church, political party, or other group. So when we say doctrine po pala, hindi lang ito sa simbahan, kundi ang mga political party rin, halimbawa, PDP laban, Usbong Pagbabago, Liberal Party. May mga alam po ba kayo na political party? Yung mga UN, DND, yung mga political groups ng ating mga politicians, meron din po silang mga doktrina. Ibig sabihin, meron silang belief or set of beliefs na ina-uphold sa kanila pong samahan. Parang sa isang organization. Sa organization natin, kailangan lahat tayo ganito. Kapag hindi ka ganyan, ititiwalag ka. Di ba? May mga ganong organization. And sabi po rito, other group. So basically, ang doctrine po, ano ba yung mga pinaniniwalaan nating technical sa ating Christian life? So tayo po, bilang mga mananampalataya, ay nag-aaral. No? Pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Ano ba ang tawag doon? Ang tawag po doon ay theology. Sa pagpapastor, mahalaga po na nag-aaral ng theology. Kasi kung hindi mag-aaral ang pastor ng theology, no, sabihin na nating course, ay pwedeng madali siyang matangay ng ibang paniniwala at hindi niya talaga maibigay o hindi niya mapaghandaan. May mga pastor na hindi naman nag-aral ng theology na course, pero po nag-aaral sila, self-study. Mahalaga po ang theology. Bakit? Sapagat ang theology ay simply, ang theology po nanggaling sa dalawang salita na theos and logos. Theos means God. Logos means study. Kaya yung logos po o yung anthropology, mga ganyan, di ba? Ibig sabihin, mga study of something. Yung theology, siya ay study of God. Pag-aaral tungkol sa Diyos. Let's dive into our first topic. Yun pong we believe in one God. Naniniwala po ba tayo na isa lang ang Diyos? Bakit merong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? So pag hindi natin to alam, oo nga no. Bakit nga ba? Di ba? So medyo maguguluhan tayo. So we believe in one true God. Naniniwala tayo sa iisang Diyos. Sumasampalataya po tayo sa iisang Diyos. So tingnan natin, what are the natures of God? Ano ba yung kalikasan ng Diyos? So tayo bilang mga tao, ano po ba yung mga bagay na likas sa atin? Ang mga Pilipino, likas na masayahin. Tama. Sabi nga nila, anumang bagyo yung dumaan, yung mga Pilipino, nakangiti pa rin. Di ba? Ano pa? Yung mga Pilipino, likas na matulungin. Masipag. Kaya nga, noong unang panahon, ano pong tawag doon? Yung nililipat yung bahay? Bayanihan. Di ba? Ngayon, hindi na pwedeng ilipat yung bahay eh. Kasi, ang hirap naman, babakbakin mo pa. Di ba? So, nagkakaroon ng bayanihan. Likas sa Pilipino yung mga hospitable, maasikaso, no? Na kapag may bisita, maglalabas talaga ng pagkain, ano? Kahit ayaw mong kumain bilang bisita, mapapakain ka eh. Yun yung mga likas po sa atin bilang mga Pilipino, bilang tao. Pero sa Diyos, ano ba yung kalikasan ng Panginoon? Ano ba yung nature ng Diyos? Una, God is Spirit. Maliwanag po na ang Diyos ay Spirit, no? Wala pang nakakakita sa Panginoon. Sapagat nung unang panahon, wala pa rin namang nakakita sa Diyos. Nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng ibang mga bagay. Naalala niyo po, nagpakita kay Moses ang Panginoon sa pamamagitan ng ano? Burning bush. Di ba? Umaapoy. So, nagpapakita ang Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Because God is Spirit. John 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Spirit and Truth. Sa Espiritu at sa katotohanan.
So, ang pagsamba po natin sa Panginoon is through our spirit. Hindi po tayo makakasamba sa Diyos kung hindi buhay or gising ang ating spiritual na buhay. Kaya nga, ito po yung pinapalakas natin so that tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. So, ang ibig sabihin po niyan, ang Diyos ay Espiritu, God as Spirit, He is incorporeal, invisible, without material substance. Ibig sabihin, wala siyang laman, hindi po natin nakikita. He is without physical parts. Walang physical na parte, hindi katulad po ng mga tao. Ang mga tao, meron tayong substance, tama? Tayo po ay may physical parts. We are not invisible. Therefore, kung spirit lang ang Panginoon, wala siyang physical parts, wala siyang material substance, ibig sabihin, ang Diyos ay walang limitasyon. At sinabi po yan sa Aklat ng Elemental Theory, page 23 ni Emory Bancroft. Sabi niya, God as Spirit is incorporeal, invisible, without material substance, without physical parts or passions, and therefore free from all temporal limitations. Ibig sabihin, walang limitasyon ang ating Panginoon. Tayo bilang tao kasi, we have physical parts, hindi natin gayang tumagos sa pader. Pero pag ang Diyos ay Espiritu, kayang-kaya po niya. So now, ito po yung parang magiging tanong. Siguro sa isip na rin ng mga bagong mananampalataya. Kung wala palang physical parts or physical components ang Diyos, bakit meron tayong mababasa na sa Bible na sa kamay ng Diyos? Di ba? Meron yung pangalan ng simbahan, di ba? Sa kamay ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Therefore, merong mata. Naririnig ng Diyos. Sa bibig ng Diyos. Sa paa ng Diyos. Di ba? Sabi ng Bible, ang lupa ay tinatapakan lamang ng paa ng Diyos. So bakit, kung Espiritu ang ating Diyos, bakit po binabanggit sa Bible na meron siyang tenga, siya ay nakakarinig? Diba? Sa books ng Bible, diba, bakit po ganun yung sinasabi? So ang tawag po doon ay anthropomorphic expression. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung may expression. Pagka po galit, ano yung expression? Salubong ang kilay. Diba? Pagka po broken-hearted, anong expression? Alden Richards, di ba? So, ano po ibig sabihin ng anthropomorphic expression? It is an expression of God's characteristics. Na? Ano yung mga nagagawa ng Diyos? Yung mga kayang gawin ng Diyos, kahit wala siyang physical parts and material substance, kaya niyang gawin. Pero gumagamit po ng anthropomorphic expression para mas maunawaan ng tao. Kasi mas mauunawaan mo ang isang bagay kung meron ka. Tama? So, nakakakita ang Diyos, therefore may mata. Ikaw nakakakita ka. Alam mo yung nangyayari sa mga nakakakita. Di ba? Sa kamay ng Diyos, alam natin na ganito yung kamay. Tama po ba? So, sa ganito ng Diyos, pwede tayong kuhanin ng Panginoon. Pwede tayong lingapin ng Panginoon. Pwede tayong hawakan ng Panginoon. So, ang ibig sabihin po, nung mga bagay na yun, hindi literally may bibig, may mata, may kamay, may paa, may katawan ng Panginoon. Kundi gumagamit ng expression kung saan mas maunawaan ng mga tao kung ano yung characteristics ng Panginoon at kung ano yung kakayahan niya, mga ability, kaya niyang gawin. Maliwanag po ba? Kasi nga, pwedeng maging contradicting na God is Spirit, pero bakit may nabasa ako? Sa kamay ng Diyos. Diba? Sa mata ng Diyos, sa bibig ng Diyos. Pero yun pala ay anthropomorphic expression. Maliwanag po? So, para mas maunawaan natin yung kanyang characteristics and ability as one true God. Isa pang nature of God. God is a persona. Ang Diyos ay persona. There are three elements of a persona or personality. Ano-ano po yan? Tingnan nyo po kung may ganito kayo. Intellect, emotion, and will. Ibig sabihin,
Ang isang personality or ang isang persona ay merong kaisipan, merong emosyon, at merong sariling desisyon. Tingnan nyo nga po yung inyong mga sarili. Mayroon po ba kayo niyan? Kung meron, kayo ay isang persona. Kayo ay isang person. So, ang Panginoon, meron din pong ganyan. Therefore, He is a persona or person. Bakit? May intellect po ang Panginoon. Matalino ang Diyos. Ang katotohanan nga po, we can't comprehend. Hindi natin kayang abutin yung rurok ng kaalaman ng Panginoon. So, meron bang emosyon ang Diyos? Yes. Siya po ay natutuwa. Siya ay jealous. Siya ay nagagalit. Siya ay nalulungkot, nagigrieve. Ano pa? Meron ba siyang sariling will? Yes. Well, meron po siyang sariling kapasyahan. Meron siyang sariling desisyon. So, bakit po si Lord may ganyan, tayo may ganyan din? Sino ang nauna, palagay po ninyo, na magkaroon ng ganyan? Ang Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, nilikha tayo ng Diyos, nakawangis niya. Binigyan tayo ng intellect, emotion, and will ng Panginoon. Kaya nga po, ang Diyos ay nakaka-connect sa atin. Yun nga lang, kung titingnan po natin, iba ang intellect ng Diyos sa intellect na meron tayo. Mas lamang ang Panginoon. Mas iba yung mga iniisip niya. Puro yung iniisip niya, yung makakalugod sa Kanya at makakabuti para sa atin. Minsan, ang iniisip ng tao, sarili lang niya. Ganon din naman ang emosyon. Ang emosyon ng Panginoon, kung ano dapat yung Kanyang nararamdaman. Pero tayo, kumbaga yung sarili lang natin na pakiramdam. At yung sa desisyon naman, kung ano yung makakabuti sa atin, pero sa Panginoon, kung ano yung makakabuti sa pangkalahatan. So kung ganun pala, makikita po natin dito na kung meron siya ng tatlong elemento po na yon, si Lord ay merong kakayahang lumikha. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pangalawa, kung siya po ay lumilikha, siya rin ay nagwawasak. Alala niyo yung Sodoma at Gomora? Hindi lang dahil sa kanilang kapusukan, sa laman, kundi dahil sa iba't ibang kasalanan, ginunaw po ito ng Diyos. Pangatlo, siya po'y nagkakaloob. Sino na po yung mga napagkalooban ng Panginoon? Amen? Next, siya po ay kumakalinga. Siya'y nakikinig. Siya'y nasusuklam. Siya'y nasasaktan. Nahihirapan. Pero siya'y nagmamahal pa rin. Diba? Yan po yung katangian ng ating Panginoon. Pangatlo, na kalikasan po ng Diyos or nature of God, God is one. One is God. Diba? Ang Diyos ay iisa. Yun nga po yung pinag-uusapan natin kanina, diba? Kung ang Diyos ay isa, bakit may Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? Sa ibang mga bansa po, marami silang gods na pinaniniwalaan. Gods of ocean. Meron sila niyan. God of the sun. God of the blessings. Maraming Diyos. Iba-iba. Diyos na nagpapala. Diyos ng bumubuhay ng mga pananim. Diyos ng mga puno. Maraming Diyos. Pero tayo po naniniwala sa Diyos na iisa. Dahil yung Diyos na pinapaniwalaan natin, kayang gawin lahat ng ginagawa ng iba't ibang mga Diyos. Sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh." O sabi po, nung time pa lang ng Deuteronomy, na walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh. At magpahanggang ngayon, wala pong ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Diyos. Hindi po ito kinontradict ng ating Panginoong Jesus na nung lumitaw si Jesus, merong ibang Diyos. Okay? So, nung lumitaw si Jesus, isang Diyos pa rin yung kanyang binabanggit. At yun po ang Diyos Ama. Ito nga po ay God is one. Ito po ay part ng Shema.
Shema na tinatawag sa Israel kung saan they are required to memorize. Part po yung God is one. Alam nyo, tayo po, mga Christians, we believe in God as one. Isang Diyos ang pinaniniwalaan natin. Pero meron pong iba, katulad po ng Mormons, naniniwala sila na pwede kang maging Diyos sa ibang planeta. O kayo na lang po bahala saang planeta nyo gusto. Sa Mars? Ano po susunod sa Mars? Pautang. Hindi kaya, di ba? Pwede ka rin maging Diyos sa Mercury, sabi nila. Susunod po sa Mercury? Always. Di ba? Pag Mercury, always. Hindi nyo kabisado yung palengke po natin. Tama? So yun yung paniniwala nila. Na kapag ikaw na tao dito sa lupa, pagka namatay ka na, pupunta ka sa ibang planeta, pwede ka rin maging Diyos doon. Yun yung kanilang paniniwala. Pero tayo, we believe that God is one. Next, nakalikasan po ng Panginoon, God is a Trinity. Ito po yung isang mainit din na discussion. Kasi merong mga Christian na tinatawag po na oneness. Hindi ko po alam kung napakinggan nyo na yun, narinig nyo na. Ibig sabihin ng mga Christian na oneness, Jesus lang yung pinaniniwalaan nila. Meron din namang mga Christian na ang pinaniniwalaan lang ay Diyos Ama. Meron namang mga religion na ang pinapaniwalaan lang ay Diyos Ama, walang Jesus, walang Holy Spirit. Meron din naman na pinapaniwalaan, Holy Spirit lang. But we Christians in this church, ang isa sa mga set of beliefs po natin, we believe in Trinity. Na ang Diyos iisa sa katauhan ng tatlong persona. Naalala niyo po yung isa kanina na binanggit natin? God is a persona. Ano po ang ibig sabihin yan? Silang tatlo, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ay meron po silang unity. May pagkakaisa sila. And they are eternal. Walang simula, walang katapusan, silang tatlo. Sapagat marami pong mga religion na naniniwala, si Jesus ay tao lang talaga, na nilikha lang ng Panginoon, na nag-exist lang si Jesus nung panahon kung kailan siya likhain ng Panginoon. But us, we believe that this Trinity is eternal. Sila pong tatlo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ay eternal. They are co-equal. Ibig sabihin, sila po ay pantay-pantay. Silang tatlo po ay Diyos. Kaya nga, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Same in substance, but distinct in personhood. Ibig pong sabihin, sila ay distinct in subsistence, meron silang different roles. Yun po yung pagkakaiba. So, eternal means the Trinity, sila pong tatlo ay laging present. In every situation, in every circumstances, in every season. Hindi natin alam kung saan sila nagmula. 'Di ba? Kasi pwedeng mag-raise ng question yun sa atin, saan ba nagmula ang Diyos? Kung kayo po ay familiar sa mga ganong question, marami pong nagtatanong yan sa social media. May mga video na kumakalat na tinatanong, saan ba nagmula ang Panginoon? Pero yan po yung mga bagay na hindi kayang i-comprehend ng tao. Hindi natin kayang isipin kung saan nga ba nagmula ang Diyos. At kahit anong pananaliksik natin, hindi natin yan makukuha. Na kahit tumanda na lang tayo o mawala na tayo sa mundo, hindi natin malalaman kung saan ba sila nagsimula because they are eternal. Walang simula, walang katapusan. Alam niyo, sa mundo po may mga bagay na, sabi nga ni Aven kanina, no, may mga bagay na, o may mga tanong tayo na hindi kailangan ng kasagutan. Kasi may mga tanong na kahit masira na yung ulo mo, hindi talaga masasagot. Especially yung mga tanong patungkol sa Panginoon. But there are questions na kayang-kaya pong sagutin ng Bible. Sa 1 Corinthians 8:6, no, Malakay 3:6. Hindi ko na po nilagay diyan, pero pwede niyo ilista. Pwede makita doon that Father is eternal, the Son is eternal, the Spirit is eternal. Punta naman tayo sa co-equal. Ano pong ibig sabihin ng co-equal? Pantay. The Father is called God. The Son, which is Jesus Christ, is called God.
And the Holy Spirit is called God. Silang pong tatlo ay tinatawag na Diyos. At silang tatlo ay Diyos, therefore, they are co-equal. Di ba? Sabi nga ng kanta, the Godhead, 3 in 1. Father, Spirit, Son. Kaya nga yung ibang religion, naniniwala sila na tinreate lang ng Diyos, Ama, si Jesus. Hindi siya co-equal, hindi siya eternal. Kaya lang ang problema pa sa mga religion na hindi nag-acknowledge kay Jesus, na kay Jesus po yung kaligtasan eh. He is the way, the truth, and the life. Di ba? Paano naman nga yung mga religion na Jesus lang yung pinapaniwalaan? So, walang amang pupuntahan. sabi kasi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang ibang paraan para makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So kung walang Diyos Ama, Jesus lang, walang pupuntahan. Tama ba? Siguro palipad-lipad lang dyan. But ang set of belief po natin, we believe in Trinity. Hindi ko po alam kung kayo naniniwala. Pero hindi ko po ipipilit kung hindi kayo naniniwala sa Trinity. No? So, pero, ito pong tatlo na to ay distinct in personhood. They have different roles. Para makita po natin, mas makita natin. God, isa lang yan. God is the Father, God is the Son, God is the Holy Spirit. But the Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. Masakit po sa ulo, no? Ibig sabihin, sila po ay iisang Diyos, pero meron silang kanya-kanyang role na ginagampanan. Kaya yung Father, hindi siya pwedeng maging Son. Si Son, hindi pwedeng maging si Holy Spirit. At si Holy Spirit, hindi pwedeng maging si Father. Different roles, but united as one. Kaya nga katulad po ng Diyos, they are united. Ito rin yung gusto ng Diyos sa atin, na magkaroon tayo ng pagkakaisa. So person, the Father, the Son, si Jesus, and the Holy Spirit. Ito po yung binabanggit ko na they are distinct in personhood or they have different roles. Ano ba yung role nila sa redemption? So si Father, siya po ang source of creation. No? Si God the Father, lumikha ng langit at lupa, and He sends His Son and Spirit. So si Jesus naman, He is the Redeemer, becomes incarnate, reveals the Father. Kaya nga, siya po ay isinilang dito sa mundo, niredeem niya tayo sa kasalanan, okay? Naging tao siya, at ang pinipreach niya, yung siya ay nabubuhay, ang kaharian ng Diyos Ama. At si Holy Spirit naman ang sanctifier. Ibig pong sabihin, sinasanctified tayo, nililinis tayo, no? Inihihiwalay tayo sa mga madudumi. Indwells believers, empowers the church. Yun naman yung trabaho ni Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, pag umalis ako, merong bababa nakapalit ko at makakasama nyo siya habang buhay. Yun po yung regalo, which is si Holy Spirit. So ano naman yung relation nila to others? Si Father, unbegotten, begets the Son, And then si Jesus, Son naman, eternally begotten of the Father, and the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Siya yung ibinigay dito sa lupa na makasama po natin. But they are one. Sapagat sabi po ng John 1:1, nang pasimula ay naroon ng salita. Kung hihimayin natin, sino po ba itong salita? Ang gospel. Sino po ba ang gospel? Ang mabuting balita, ang word of God. Si Jesus. So, nang pasimula ay naroon na si Jesus, at si Jesus ay kasama ng Diyos, at ang salita o si Jesus ay Diyos. Therefore, dito sa verse na to, makikita mo ng wrong yung paniniwala na si Jesus ay tao lang, na nilikha lang siya ng Ama, at hindi siya eternal and co-equal with the Father. Sapagat nung pasimula pa lamang, ay nandoon na siya. Ano po ang sabi sa Tagalog? Likhain natin. Pag sinabi pong natin, may kasama. Ibig sabihin, more than one may kasama. So, likhain natin ang mundo. Now, tingnan natin itong mga hearsay, mga false teaching, refutation. Modalism, meron pong pinapaniwalaan na modalism.
God is one person who appears in three forms. Matindi yan. Siguro yung three forms na yan, yung Father, Son, and Holy Spirit. Then, pagka ganun daw po, yung teaching, it denies real distinctions among persons. Dine-deny nito yung kanilang roles. Dine-deny nito yung kanilang subsistence. Then, ibang paniniwala, Arianism. Sabi nila, the Son is a created being. Si Jesus daw, nilikha lang. So, ibig sabihin, dinideny po nun, nung statement na yon, yung divinity at eternality ni Jesus. Kumbaga, kung dito naniniwala sa teaching na to, ibig sabihin, hindi natin makakasama habang buhay si Jesus at wala siyang divine nature. Kasi nga, they believe that Jesus is a created being. At isa pa, tritheism. Ano po yung pinaniniwalaan yan? There are three separate gods. So, dinideny po nito yung unity of God's essence. Yung God is one na pinapaniwalaan natin. So, tayo bilang mga mananampalataya, naniniwala po tayo sa Trinity. Meron din naman talagang bold, Trinitarian. Narinig niyo na po ba yun, mga Trinitarian? Naniniwala sila sa tatlong persona ng nag-iisang Diyos. Now, bakit po ito mahalaga bilang mananampalataya? Bakit po mahalaga na makita natin yung nature ng Panginoon na sila ay tatlong persona sa isang Diyos? Kasi doon po natin makikita that our God is relational in His being. Pinapahalagahan po ng Diyos natin yung relasyon. Sabihin nga po natin, relasyon. Yung relasyon ng Father, ng Son, and Holy Spirit. Ano po ang pumapaloob doon sa gitna? Eternal love. Eternal love. Kaya nga, di ba, sa Bible, tayo po ay ine-urge na magmahal, na pahalagahan yung relasyon natin sa ating kapwa at relasyon natin sa Diyos. Kasi mismo ang Panginoon, sa nature niya na Trinity, ipinapakita po niya yung kahalagahan ng relationship. Ano pa? Yung salvation po natin ay Trinitarian. Ano ibig sabihin? Pinlano ng Diyos Ama, isinagawa ng Diyos Anak, at in-apply ng Diyos Espiritu Santo. So silang tatlo ay may ginawa. Ang Ama ang nagplano, ang Anak ang tumapos, at ang Banal na Espiritu ang nag-apply. Kaya nga, ang ating Christian worship ay nakaalay po sa iisang Diyos na may tatlong persona. Kaya sa prayer, mahalaga po na nababanggit natin, Father God in heaven, in the name of Jesus, in the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Mahalaga lang na ma-mention natin Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Clear po ba tayo doon? Characteristics of God. Ano naman yung katangian ng Diyos? Ang Diyos po ay self-existent. Sabi nung iba, kung wala ako, wala yung Diyos eh. Lakas ano? Kung wala ako, walang gawain. Kung wala ako, hindi matutuloy ang gawain ng Panginoon. But God is self-existent. Wala pa ang tao, nariyan na ang Diyos. Walang nagpapatakbo sa Diyos, kundi ang kanyang sarili. Walang bumubuhay sa Diyos, kundi ang kanyang sarili. Sino po ang bumubuhay sa atin? Ang Diyos. Pag binawi ng Diyos ang buhay na meron tayo, patay tayo. Pero sa Diyos, walang pwedeng bumawi ng buhay niya. Kasi nag-e-exist siya sa sarili niya. Okay? Exodus 3:14, sinabi ng Diyos, ako nga, I am. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Ako nga. Sabi kasi dito ni Moses, Panginoon, kung sinasabi niyo po na ililigtas ko ang mga Israelita, ilalabas ko sila sa Ehipto, ano po ang sasabihin ko sa kanila? Sino ang nagsugo sa akin? Sabi ng Panginoong Diyos, sabihin mo, ang nagsugo sa iyo ay si ako nga. Ibig sabihin, I am, it is a bold statement in Hebrew word na
Walang tao na lumikha sa akin. Walang tao na nagpapatakbo sa akin. Umiiral ako sa aking sarili lamang. At yan po ang hindi kayang gawin ng tao. Kasi ang nagbibigay ng buhay sa atin, ang Diyos. And even sa negosyo, kung ang negosyo wala nang nagpapatakbo, babagsak at magsasara. But God is self-existent. Number 2, karakteristik po ng ating Panginoon, God is self-sufficient. Ang Diyos po ay sapat sa Kaniyang sarili. Hindi kailangan ng Diyos ng kaloob ng tao. Kaya nga, hindi kailangan ng Diyos ng ating pera, hindi kailangan ng Diyos ng ating oras, pero itong mga bagay na to ginagawa natin to worship the Lord. Hindi kailangan ng Diyos ang ating buhay because He is self-sufficient. Mayaman ang Panginoon. Maraming pera ang Panginoon. Amen? Yun nga lang, ginagawa natin ang mga bagay na ito para po pagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Sabi niya, sa Psalms 50:10-12, pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan. Ang Diyos po ang nagsasalita rito, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. So, ang karakteristik ng Panginoon, He is self-sufficient. Tayo po ng mga tao, kahit po mayabang tayo tsaka ma-pride, na kaya natin kahit walang tumulong sa atin, hindi po yun totoo. Kasi kailangan natin ng mga taong tutulong sa atin para po tayo ay mabuhay. Kung wala mang tao, kailangan natin ng mga gamit or mga bagay na tutulong sa atin para magpatuloy sa buhay. Pero ang Diyos, He is self-sufficient kahit wala yung mga bagay na yon, siya po ay mananatili. Pangatlong karakteristik ng ating pong Panginoon, God is infinite. Walang katapusan, walang limitasyon. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang limitasyon. Ang kakayahan ng Panginoon ay walang limitasyon. Walang hangganan. Ibig sabihin, todo-todo. Pero tayo bilang mga tao, may limitasyon tayo. Sa isang araw, may limitasyon yung katawan natin. Tama? Sa isang araw, may limitasyon yung pasensya natin. Sa isang araw, may limitasyon yung pagtulong natin. So lahat may limitasyon. Ang Panginoon po, walang limitasyon. Walang limit ang Diyos. Kung tutuusin lang, kayang mag-supply ng pagpapala ng Panginoon eh. Pero minsan may mga bagay kasi na hindi rin makakabuti sa atin. Kaya, teka lang, kaya ko yang gawin, pero hindi muna. Kasi marahil may tinuturo pa ang Panginoon, kasi tayong mga tao, we are finite. May hangganan, may katapusan. Pero ang Panginoon, eternal. Isaiah 40:28, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, walang hanggan ang kanyang lakas. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. Kaya nga sa Bible, may mababasa po ba kayo na kumain ang Panginoong Jesus? Nagmerienda ang Panginoong Jesus? Parang wala no? Parang laging nare-regenerate ang Panginoon every minute eh. Kasi walang limitasyon eh. Walang hanggan ang kanyang lakas. Pang-apat, God is omnipresent. Ang Diyos ay sumasalahat ng dako. Kasi nga, ang sabi po natin kanina, siya ay espiritu. Wala siyang physical parts, wala siyang material substance, siya ay invisible. Therefore, kahit saan mang dako niya gustong pumunta, makakarating siya. Amen? At bantay sarado niya ang lahat ng tao. Kaya minsan, iniisip ng mga tao, wala namang makakaalam. Wala namang makakakita. Wala nga, nakapwa tao. Pero nakikita ng Diyos, nalalaman ng Diyos. Because He is omnipresent. Siya ay sumasalahat ng dako. Okay? So, hindi ko na po nilagay yan. So, Psalms 139 verse 7-12. Kasi, mahaba eh. Pero, try nyo na lang po na basahin sa inyong mga bahay. Sumunod,
na karakteristik po ng Panginoon, He is omnipotent. Ibig sabihin, all-powerful. Lahat ng lakas, meron ng Diyos. Sa Kanya nagsisimula ang lakas. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi po yung mga hari. Hindi po yung presidente. Hindi, di ba, minsan pag mataas ang ranggo, makapangyarihan, pero kung ikukumpara yung power na yon sa power ng Diyos, walang makakasapat. Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap sa akin. Ano po ang sinasabi ng kanta? Wala mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Kasi ang Panginoon na nagsabi, walang bagay na mahirap sa akin. He is all powerful. Kaya nga anuman po yung problema natin, nahihirapan tayo. Kay Lord, walang malaking problema. Walang mahirap na problema. Kaya nga dapat sa Kanya lang tayo palaging magtiwala. Sumunod, God is omniscient. Ang ibig pong sabihin ng omniscient ay all-knowing. No? Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Kaya nga kung may mga tanong na hindi masagot, ang tao hindi niya kayang sagutin, si Lord alam. Alam niya yung laman ng nasa kaloob-looban ng puso mo. Alam niya lahat ng sekreto mo. Alam niya kung sino yung mga admirer mo. Alam niya kung totoo ba yung worship mo sa Kanya o hindi. Alam niya kung totoo ba na naniniwala ka sa Kanya o hindi. Alam ng Diyos ang lahat po ng bagay. Past, present, and future. Alam ng Panginoon. Hebrews 4:13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya, tayo magsusulit ng ating mga sarili. Sabi nga ni David, anong magagawa ko kung lalayo ako sa iyo? Magtago man ako sa loob ng kuweba, sa mga bundok, nakikita mo ako. No? So, alam po ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sumunod, katangian ng Diyos, God is holy, banal. Ang Diyos ay banal. No? Kaya nga, may mga video po na parang although nakakatawa, no? Pero katulad ng mga pangalan na Jesus, minsan sabi nila Papa Sausage, na ganon. Parang nakakatawa, pero hindi dapat ganon because God is holy. The name of the Lord is holy. Na dapat mabanggit lang yung mga pangalan niya sa mga banal na bagay. No? So, Leviticus 19:2, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay banal. So, ano pong utos ni Lord sa mga taga-Israel? Magpakabanal kayo kasi ako, na Diyos ninyo, ay banal. So, God is holy. Paano nga ba nagiging holy ang isang tao? So, nagiging holy ang isang tao pagka united ang kanyang pagkatao. Normal po na tao tayo nakakagawa tayo ng hindi maganda, kakasala. Pero nagiging holy tayo kapag iisa lang yung ating pagkatao. Na kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, pinangahawakan mo ang mga prinsipyo ng Diyos, kahit nasaang lugar ka, kahit anong sitwasyon, yun at yun ka. Doon tayo nagiging holy. Hindi yung iba ka sa church. Pagdating sa ibang lugar, iba ka. Di ba? Pagdating sa church, ikaw ay holy, most holy, holy of all holies. Then pupunta ka sa iba, sa ibang lugar, mandaraya ka. Pupunta ka sa ibang lugar, babaero ka, mga ganyan po ba? Nagiging holy tayo pag tayo, ang personhood natin as one. Na kung ano tayo sa Panginoon, yun talaga tayo. And God is sovereign. No? Pinaka-mataas sa lahat. Hindi po matangkad. Ibig sabihin, pinaka-mataas sa mga rank. Okay? So, ibig sabihin, He has total freedom, power, and knowledge. Meron din siyang wisdom and determination. Okay? When He wants something,
walang makakapigil sa Kanya. At kung ayaw niya, walang makakapag-force sa Kanya. Yun po ang sovereignty ng ating Panginoon. Isaiah 46:9-11. At isang katangian ng Diyos, He is tapat, faithful. Deuteronomy 7 verse 9, ano? So, tapat po ang ating Panginoon. Kaya kung may pagkakatiwalaan po tayo mga kapatid, ang Diyos. Kasi ang Diyos, tapat. So, hindi lang po tanghali ang tapat. Ang Diyos ang tapat. So, kung ipagkakatiwala mo ang iyong buhay, ang iyong future, ang iyong love life, ang iyong magiging pamilya soon, yung magiging asawa, yung magiging anak, ang kapalaran mo, kung ipagkakatiwala mo sa Panginoon, He is faithful. Amen? Tapat siya na kapag may sinabi siya, hindi niya babaguhin. Kapag may sinabi siya, hindi niya babaliin. Gagawin at gagawin ng ating Panginoon. So ngayon, ano dapat po nating gawin? Ano yung tugon natin sa Diyos? Mahalin siya? Sambahin siya? Paglingkuran siya? Sundin siya? Magkaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya? At i-honor siya. Ganyan po yung mga tugon natin or yung mga dapat nating gawin.